La Trinidad, ang capital municipality ng probinsya ng Benguet. Kilala dahil sa pinakamalaking strawberry farm sa buong Pilipinas. Ang La Trinidad ay isa sa mga tourist attractions sa norteng bahagi ng bansa. Pero aside from strawberries, La Trinidad has a lot more to offer. At pumasyal kami dito para i-explore ang iba pang mga attraction sa munisipalidad na ito. Kaya like and subscribe at sabay-sabay nating pasyalan ang La Trinidad. Matapos ang 1.5 oras na biyahe galing Atok ay nakarating na kami sa La Trinidad. As usual, akyat na naman hanggang makarating sa cabin. Dito na kami sa Mountain High Cabin. Grabe yung slope. Sobrang steep nung paakyat. Hingaling ka talaga. Ubus calories mo. Prepare for that kung dito rin kayo magre-rent. Sasabay po yan. Yan, kuya. Yan. Ko sumuko na. Isipin mo yung dala pa kami pala at kanina. Yung dala namin. Oh. Na dinala ni RJ. Ang taas nung nilakad nyo. Pero, di ba? Uy, te. Ano? Kamusta? Dito kami nagstay sa Mountain High Cabin. For 7 packs, nagbayad kami ng 4,100 isang gabi. This cabin is once again located on top of a mountain. Katabi lang siya ng Mount Calugong. Siguro mga 15 minutes hike or trek. The climate is still cold, ranging from 15 to 18 degrees Celsius. Okay dito, kasi pag umaga may sea of clouds din dito sa labas ng cabin. Kaya nagpahinga at naligo na muna kami bago kami namasyal ulit. They also have a spacious balcony where you can enjoy the fresh cold air with a hot cup of coffee. Lumarga na kami ng mga 4 p.m. para sakto kami sa sunset. And our first destination dito sa La Trinidad is ang Mount Calugong. May dalawa nga palang daan dito. Isa paakyat ng Mount Calugong at isa paakyat ng To The Moon. Pick your poison na lang kung saan nyo mas bet. Pero kami, tinry namin yung To The Moon. This would take around 10 to 15 minutes to get through this forest. May mga walkway naman siya and established na yung path, kaya di na kayo maliligaw. Sa dulo, makikita nyo na yung malaking gate which is yung mismong entrance ng To The Moon. At the top, you will have a panoramic view of the whole valley of La Trinidad. It's actually like looking on a bowl full of cereals. At syempre, nandito yung iconic na buwan, kaya siya tinawag na To The Moon. Lilipan ba? We witnessed the entire sunset in this place. As the sky shifts to its marmalade-like color, it fell nothing short of spectacular. At syempre, sobrang daming pictures na kinuha namin dito. Bumaba kami around 6:30 p.m. para mag-dinner. So, dito na lang kami magdi-dinner sa Taste and Cups La Trinidad. Maganda yung mga reviews niya based sa research namin. So, let's see what they got. At after namin mag-dinner, konting tambay muna sa terrace ng Taste and Cups, then we went straight home. Nung binigay ko yung food. Ano sabi? Kinaligar tumbong. Di ba walang ref?
The following morning, gumising kami ng 6 a.m. to get ready para sa hike namin to Mount Yangbeo. Hey guys, good morning. It's 7 a.m. We are going to Mount Yangbeo. Hindi na kami umabot sa sunrise. Medyo pagod. Dito na si Kuya na maghatid sa amin dun sa entrance ng Mount Yangbeo. See you there! Pag dito nga pala kayo nagstay ay meron silang transpo na pwede kayong ihatid kung saan-saan man within La Trinidad. Diyan tayo akit na. Ito ang entrance paakyat ng Mount Yangbeo. Umpisa pa lang ay sasalubungin na kayo ng napakatarik na daan. Really proper for a morning exercise. It took us around 2 hours to reach the summit since sobrang dami naming stops para magpicture at magliwaliw. Not to mention yung mga pahinga dahil walang tigil na ascent yung terrain dito. So i-ready nyo na yung mga binti nyo if may plan kayo pumasyal dito. Mount Yangbeo is the highest mountain in La Trinidad, having an elevation of 1,648 meters above sea level. Minsan tinatawag din itong Mount Jambo dahil ginamit ito para sa National Scout Jamboree ng mga Boy Scouts of America noong American era. Actually, beginner-friendly itong trail na ito since may mga concrete paths naman mostly yung daan. At the top of Mount Yangbeo, we are greeted by a vast grassland. At mind you, sobrang lakas ng hangin dito sa tuktok. Kaya sorry na lang if may mga audio akong maingay dito sa part na to. We can also see once again a glimpse of the Cordillera Mountain Ranges. Never yata ako mapapagod makita tong Cordillera na to. If you're subscribed long enough in this channel at nakita mo yung previous videos ko, mapapansin mo na puro Cordillera yung pinupuntahan ko. Because I simply cannot resist the call of these mountains. We spent a lot of time dito sa summit until we met the Red Dead Redemption Boys. Pag natsambahan nyo din tong mga kabayong to, pwede kayo magpa-picture for 50 pesos at mag-horseback riding for 300 pesos. Pababa na kami galing Mount Yangbeo. Medyo na late kami. Quick lunch lang kami siguro sa McDo. Maybe. Then we'll head straight to Baguio. Ito kami dun sa accommodation namin near Session Road. See you around again. Enjoy the rest of the vids. Slide ka nga. Dito na ba? Pumesto kaya? Nang makababa kami ay nagpasundo na kami kay kuya at nagpag-grab na lang kami ng McDo sa cabin. Andan ketchup. Abang. Abang na abang. May stop.
Dito ako sa no smoke. Kami ngayon sa Strawberry Farm with Kuya Ken. Hey! Paul Kenji Gabinho. Subscribe na. Alam nyo na, matik na yan. Pumasok ka bro. Hindi makukumpleto ang La Trinidad trip namin kung hindi kami bibisita sa pinakasikat na strawberry farm sa Pilipinas. At the same time, isa rin itong public marketplace dito sa La Trinidad kung saan makakabili ka ng mga prutas, gulay at mga souvenir. Ang farm na ito ay may lawak na 80 hectares na puno ng mga strawberry na kinocultivate ng iba't ibang mga farmer. Ang average na harvest ng strawberry dito ay umaabot ng 1,800 metric tons per year. Dumiretso ka doon. May nagaganap din na Strawberry Festival tuwing buwan ng March. If nag-iisip kayong bumili ng strawberries, daan kayo dito sa La Trinidad Strawberry Farm. I guess dito nyo siya makukuha the cheapest since nandito lang yung taniman ng strawberries nila. So yeah, it's also a public market so you can buy a lot of things. Gulay, fruits, and souvenirs. Meron ding mga karinderya dito kung inaabot na kayo ng gutom. Matapos namin sa farm ay sumakay kami ng jeep papuntang Baguio at bumaba sa mismong boundary dahil dito located ang Bell Church. Technically, ito ay kabilang na sa Baguio City pero dahil along the way na rin naman kami, bumaba at pinasyalan na rin namin. Upon entering, kailangan mag-register for 20 pesos per head. Malaki din yung parking area nila. So if may dala kayong car, may parking fee din na 20 pesos. Pwede kayo mag-park dito sa baba. Bell Church was founded noong August 4, 1960 ng mga Chinese immigrant galing Canton, China. Ito ay dinarayo ng maraming turista dahil sa cultural heritage nito at ang overall vibe na binibigay nito. Ang Bell Church ay nakapwesto sa isang burol at may ilang palapag papaakyat. Sila nasa baba. Dito yung mga ganun. Extra ka bang ganito? Baba namin Bell Church, punta namin Baguio. Meet namin sina ibang friends kasi kami lang dalawang nag-Bell Charts tsaka Strawberry Farm. Matapos namin dito ay nag-taxi na kami papuntang Baguio City kung saan tatagpuin namin ang iba naming mga kasama. Sana ay nag-enjoy kayo sa La Trinidad trip namin. Muli, maraming salamat po sa panonood at see you sa susunod na episode ng Benguet trip namin. I'm by your side.